kasaba ang resibo. Nag-abang ang mga operatiba sa labas ng isang salon na pagmamayari ng suspect na si Tags. Maya-maya pa sa udyat ng isang asset, inaresto na ang salon owner / annulled fixer umano. Magandang gabi po. Yes po. Kami po yung mga tauhan ng PNP CIDG. Okay po. Kayo po si Jesus Tagana din. Borjal Tagana. Yes po. Kayo po inaresto namin sa kasong estafa. Kinabukasan, January 17, naispatan ng Mandaluyong Police ang isa pang suspect na nasa warrant of arrest na si Arseng. Naabutan siyang palabas ng visitation area ng guess where? Mandaluyong City Jail. Arseng, visiting your future kakusas. Maya-maya pa, inaresto na si Arseng at binasakan ng kanyang mga karapatan. Nakapareham ng resibo si Arseng. Dati na pala siyang nakulong para sa kasong estafa na isilampa ng ibang complainant noong nakaraang taon. Nakalabas po, November 6. Tapos ito lang po ulit, January 17. Reklamo ng kanyang mga naging kliyente. Tinakbo raw niya ang daan-daan libong pisong kanyang siningil para maiproseso ang kanilang annulment. Hindi po ako tumakbo, ma'am. Kasi nagbabalik nga po ako ng pera sa mga client eh. Kinakausap ko po sila. Hindi ko na lang po sila nakausap nung nakulong na po ako. Kwento ni Arseng, 3 taon siyang nakipagsapalaran bilang overseas Filipino worker sa Taiwan bilang isang babysitter. Pero nang matapos ang kanyang kontrata at umuwi siya ng Pilipinas, naghanap siya ng mapapagkakitaan sa isang networking company na kanyang pinasukan noong 2017. Nag-cruise ang landas nila ni Thags. Actually po, isa pa akong agent eh. Ginawa po akong agent, Jesus Tagara III. Si Jesus Tagara III po, mentor ko po yan sa isang company. Pinawagan niya po ako kung meron daw po akong pwedeng mai-refer sa kanya ng mga nangangailangan na mag-file ng annulment. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel